father. Kaya si father, ano? Sito. Father Sito. Yung meeting na nag-close mo eh. Saan? Nasa araw-araw kasi ako nagdaan sa hanggang sa ako naman sabi ko kaya naman hindi ako ka pero naman ako wala
Mamayang ka eh. Galing ka talaga. Yan to kalipsi. Lalabas ka rin. Oh, nalagyan na. Hindi nalagyan. Dami ka kaya. Parang bayan sa Anticipated na. Ay, Okay. Sige. Nagina pala nito. Hindi naman. Bukas hindi sa pakaisa. Tutuloy natin ang nabina para kompleto. okay na lang. Oo, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Meetings for natin po. Basahin mo na yan. Dahil siya naman magbabasa ng panalangin. Magandang hapon po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Remedios Ardores, Violeta Nacion and Family, Nati Estrada and Family, para sa mabilisang pagaling ni Apollonio at Arnold Magtoto, Luis Biminda Williams at Gina Lins Nahar, at para sa mga kaluluwa nila, Dolores, Rufo Jr. and Sr., Jenny, Cesar, Andy, Almeda, Felisa, Celsa, Efren, Romualdo, Estrella, Yuri, Eric, Gloria, Glorian, Sonia, Raul, Jose, Dapraza, Paulino, Antonina, Ben, Valentina, at Geraldo. Bilang pasimulan ko ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo ay nagpapatuloy ng ating misa ordinaryo para sa paghahanda sa kapilang pistahan ng mga layla ng Miraculous Medal. Pangilang araw na? Pangatlong araw ng ating ordinaryo. Kaya patuloy tayong humingi sa Diyos ng awa at patawad at kasama ang mga layla, relative sa kanila ang
Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita ang awa mo ba? Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, pumigil natin at sa kahirapan ay ligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, panawanin ang ating mga kasalanan at tayo pagkabayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Manalangin ng kapangyarihan, ipakita mo ang iyong pagdingap sa iyong pagantig sa aming kalooban upang ang pamubunga ng gawain mo sa amin ay aming mapinabangan at ang mapagkalingang katapatan ay aming mapamatawanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo at sa walang hanggan. Amen. At sinupo po na. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persia. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan tulad ng mga gintong helmet, baluti, at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandro, anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antioco matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pa, ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastanganang walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Bethsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagsasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw nananaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi. Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalaala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang silak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan.
Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nasisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan niya ang mga hintil at mga balakyo. Alaala nila sa balat ng lupa'y tinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang mga gihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo, Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. At kung iyon ay ilang Saduceo na lumapit kay Jesus, ang Saduceo ay hindi nakikita na muling bubuhay o mapatay. Guro kanila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at mayroong walang anak ang kanyang asawa, na lalaki ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay, gayon din na nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isa na pangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuling-huli ay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya? Yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hindi siya nagliliyab na mabawang punong kahoy. Ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham,
Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya ay buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, guro, at wala nang nangahas na magtanong ng ano paman. Ang mabuting balita ng ating kaligtas. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Sa pagpapatuloy ng ating nobinaryo para sa kapistahan at kalayna na ang Miraculous Medal. Alam naman natin ang kwento, diba? Dahil mga tayo ng Miraculous Medal kung saan si Maria ay nagpakita sa isang bata sa Ruduga, si Saint Catherine Laborde, no? At sa kanyang pagpapakita, lagi at lagi iisa naman ang mensahe ng Panginoon ng mahal na ina, conversion and renewal. Pero ang panalangin ng mahal na ina ay, O Mariang ipinaglihing walang kasalanan, pray for us, have recourse to thee. Panalangin mo kami na dumudulog sa iyo. Ang Ebanghelyo na narinig natin ngayon sa ikatlong araw ay nagpapahayag tungkol sa muling pagkabuhay. Ang tanong ng mga Saduseo kay Jesus, since hindi naman naniniwala sa muling pagkabuhay ang mga Saduseo, sino po ba ang ikilalaning asawa? Since ito sa magkakapatid ang napangasawa ng lalaking ito. Napakasurat din naman ng babae niya. Nakapitong asawa. Pero sino ba ang kikilalaning asawa? Pero sabi nga, pagdating sa kabilang buhay, wala nang mag-aasawa. Hindi niyo nakilala kung sino yung mga asawa niyo. Wala nang magkatawagan ng honey. Wala nang magkatawagan ng sweetheart o kaya babes. Wala nang mga ganun-ganun pagdating sa lahat. Bakit? Sapagkat nagdunit ka na pa ng buhay. Hindi na natin prioridad na ma-please natin yung bawat isa. Hindi na natin concern na mapakilig yung bawat isa sa atin pagdating sa langit. Dahil ang kaganap buhay ay nandoon na, kasama na natin on. Nandoon na yung fullness of life. At nandoon na rin yung tinatawag na fulfillment of love. Dahil kasama na natin ang ating Panginoon. Pero bakit binabanggit sa atin ngayon ito tungkol sa kamatayan? Dahil ipinapaalala sa atin ang Ebanghelyo paano ng muling pagkabuhay. The reality of the resurrection na kung saan totoong merong buhay na walang hanggan. At merong totoo na ang buhay dito sa lupa ay isa lamang paghahanda. At ang tunay na buhay, ang kaganapan ng buhay ay nandoon sa tinatawag nating kabilang buhay. Kaya nga kapag namatay na tayo, anong tawag? Sumakabilang buhay na. Doon sa kabilang buhay, nandoon yung inaasam-asam natin. Ano yung inaasam-asam? Ang makasama natin ang Diyos. Pero para kanino ang pag-aasam at kanino sino ang makakaranas ng kaganapan ng buhay? Para doon sa mga taong ginawa kung ano ang kalooban ng Diyos habang tayo ay narito pa. At iyon yung purpose ng mga pagbasa ngayon. Na huwag natin sayangin ang buhay natin habang tayo nandito sa lupa. Kung paano ang panawagan ng makakaina, ang miracle ay pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Lamang gamitin na natin ang pagkakataon para sa pagbagong buhay at pagbabalik loob. At ang isang tunay na nagbabalik loob at ang tunay na nais nakita ang buhay na walang hanggan ngayon pa lamang. Ang buhay kapanalan, ang buhay pananalakin, buhay
itong paglilingkod ang siya na natin dapat na isa sa buhay. Katulad lamang ng halimbawa ng bakal na si Inang Maria. Si Maria ay pinaglihing walang kasalanan. Si Maria na kailanman ang aming nais niya ay kung paano pararangalan, papupurihan at magpapasalamat sa Diyos. Amen. Na tayo. Makaluwalhati ang kapayapaan ng pag-asa sa muling pagkabuhay, manalangin tayo na may pusong malaya mula sa hangad na pag-alinlangan. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig na mayroong patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maghahatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mabubuti sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang pagpapagaling ng presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mahatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Maraming tingin mo ang aming mga dalangin at ako'y magiging kalulubog sa iyo ng aming mga pagluho. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo namin. Panginoon. Amen. Sa Diyos sa mga makapangyarihan. Ang kapilawang ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa makurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan natin. Ang naming hilikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinagputos na aming dalaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagdapating paunlakan ang iyong tapat na pagmamahal. Na iyong nagawin mong iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ng inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang namin o pangyarihan kami ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagpupunsod o panggulitain ang pamatayan niya para kami buhayin. Pagtiniwala ang sa hina ni Gayong di malibimo sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Kaya kaysa ng mga angkel na isisiawit ng papuri sa iyo. At walang humpay sa kalangitan kami nagbubuli sa iyong kalapila. Panginoon Diyos na
aming banal, ikaw ang buhalan ka ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito kung para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinitiis ang pusang loob na maging handog ginawa ka ng tinapay, pinasalamatan kanina. Pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan, yung hamon at para sa inyo. Pwede naman matapos ang hapunan ginawa ka ng kanis, hindi kaniyang pinasalamatan. Iniabot ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at umili ito ang kanis ng aking dugo. Ang bago at walang hanggang kumain ng aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagdumi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay bumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inuwi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya pingyari namin sa iyong tinapay ng ibigay buhay, alang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap na para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kumilok sa salo-salo, sa katawan at ni Kristo ay mabuklag sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang isimbahang naganap sa buong daigdig, kuskusin na pag-isa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Bispo at ng kanang Pariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nanulay, na may mag-asang silang rin mabubuhay bilang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagiging na parin kaming lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalibot sa iyo, ay pagdiwang na walang ng pagpupuri sa ikaramahal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya lahat ng parangalang pagpuli sa iyo, Diyos ang mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo, ang para sa walang hanggan. Sa trono ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng napasok. Sundin
sa lahat ng masama, pagdalawan kami ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalagitan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung kaya ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalawagan kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalawagan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigay ng kapayapaan ni Kristo sa isa at isa. Narito si Kristo, ang pagdala ng Diyos. Narito siya na nagabis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalatay na inaniyahan sa inyong banal at hiling. Panginoon, ikaw karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling namin. Ang katawan at hiling ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama namin mo pagmahal, kamintin ang kalooban mo anong pagsasalo sa iyong paglalakad, ay lagi nang lumingon sa pinanggalingan kung banal ang pagkikinabang, upang kami huwag mawalay sa iyo sa aming hantungan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ulit. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayong lahat ng mapangyarihang Diyos sa mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang humayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.